Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang 200% Wolf. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa kalawakan kung saan makikita natin ang 12 ng maalamat na mga espiritu ng buwan na sumasayaw sa kanilang pangkaraniwang ritual. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ipinapakilala tayo sa isang batang espiritu ng buwan na nagngangalang Mopo, na nagmamaneho ng isang uri ng truck papunta sa lugar. Napagtanto natin na nais ni Mopo na makasali sa sayaw balang araw, kaya ginagaya niya ang bawat galaw nila. Biglang nagkaroon ng madilim na pagbabago nang ipakilala tayo sa isang masamang nilalang nakahawig ng lobo, na gumagamit ng itim na mahika upang sumipsip at nakawin ang kapangyarihan ng magagandang espiritu. Sa sandaling iyon, huminto ang eksena upang bigyan tayo ng mas malinaw na paliwanag sa nangyayari. May maririnig tayong isang boses sa background na nagpapakilala sa atin ng kwento. Ang nagsasalita ay si Freddy Lupon. Mukha siyang isang tuta at hindi mapanganib sa kahit anong paraan. Dahil dito, palagi siyang nilali ng ibang mga lobo sa kanilang pangkat, maliban sa kanyang ama na naniniwala pa rin sa kanya. Dito natin nakikilala ang kanyang ama, si Flash Art, ang alpha ng kanilang pangkat. Ipinapakilala rin niya ang tiyuhin ni Freddy na si Hotspur, isang hambog na matagal nang gustong patalsikan ang ama ni Freddy upang maging bagong alpha. Ipinakikilala rin sa atin ni Freddy ang kanyang matalik na kaibigan, isang asong kalye na nagngangalang Buddy. Sa araw ang mga wolf ay namumuhay bilang mga tao, ngunit sa gabi, sila ay nagiging mapagbantay, nagmamasid sa buong bayan upang sagipin ang mga tao sa panganib. Bumalik tayo sa kwento, makikita natin sina Flash Art at ang iba pang mga lobo na nagsisikap iligtas ang ilang tao mula sa isang lumilipad na lobo. Sabik na patunayan ang kanyang sarili, sumali si Freddy sa ekspedisyon kasama si Buddy. Gumamit sila ng isang uri ng lubad upang pabagalin ang lobo, na sa wakas ay ligtas na nakalapag sa lupa. Dahil sa tuwa, agad na bumalik si Freddy sa kanilang pangkat upang makatanggap ng papuri. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nagtatawanan ang lahat habang nanunood ng balita sa TV. Sa balita, tinawag siyang isang cute na tuta, at, mas masaklap pa, tinawag siyang isang rabbit supervillain, para sa kanyang ginawang pagsadyap. Nagalit ang mga nakatatandang lobo dahil halos nalantad ang kanilang lihim na pagkakakilanlan sa mga tao. Labis itong ikinadismaya ni Freddy, dahil kahit anong gawin niya, tila hindi pa rin siya nirerespeto ng kanyang pangkat. Pinayuhan siya ng kanyang ama na ang respeto ay hindi nakukuha sa isang iglap, ito ay kailangang paghirapan. Ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Freddy, kaya lumayo siya upang mapag-isa. Sinabi ni Buddy kay Freddy na hindi niya kailangang piliting maging isang bayani, dahil sa kanyang likas na ugali pa lang ay hinahangaan na siya ni Buddy. Ngunit hindi ito sapat para kay Freddy, gusto niyang magkaroon ng isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng respeto. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang guhit sa bato at biglang nagkaroon ng ideya. Dinala niya si Buddy sa isang lihim na lugar sa kagubatan at sinabi rito na hinahanap niya ang bato ng pagtawag. Noon, ginagamit ito ng kanilang pangkat upang humingi ng tulong sa mga espiritu ng buwan, ngunit hindi niya alam kung bakit ito itinigil. Determinado, inilagay niya ang kanyang kamay sa bato at nagsimulang magsalita. Habang nasa kalawakan, narinig ng mga espiritu ng buwan ang kanyang tinig, ngunit tila hindi siya sineseryoso. Gayunpaman, isang batang espiritu ng buwan, si Mopo, ang naantig sa kanyang mga salita. Dahil walang gustong tumulong kay Freddy, nagpa siya si Mopo na siya na ang gagawa ng paraan. Nagsagawa si Mopo ng isang ritual na sa unang tingin ay hindi gumana, ngunit biglang nawala siya at lumitaw sa mundo ng mga tao. Habang nawawalan na ng pag-asa si Freddy, bigla siyang tinamaan ng isang maliwanag na liwanag mula sa kalawakan. Hindi niya ito napansin agad, ngunit sinabi ni Buddy na tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig, nagulat siya nang makitang isa na siyang ganap na lobo. Sa wakas, inisip ni Freddy na wala nang ibang magagawa ang kanyang pangkat kundi respetuhin siya. Ngunit nag-aalala si Buddy, dahil tila hindi ito tamang paraan upang makuha ang respeto. Pagbalik ni Freddy sa kanilang tirahan, sinusubukan ng kanyang ama na ipaliwanag sa grupo na, kahit madalas magkamali si Freddy, wala namang duda na nais lang nitong makatulong. Biglang dumating si Freddy at ipinakita sa lahat ang kanyang bagong anyo bilang isang ganap na lobo. Nagulat ang buong pangkat at yumuko sila, hindi kay Freddy, kundi sa batang espiritu ng buwan na nasa likuran niya. Dahil dito, ipinatawag siya ng mga nakatatandang lobo, at ikinwento sa kanya ni Lady Hightail ang isang lumang alamat tungkol sa isang miyembro ng kanilang pangkat na si Max. Tulad ni Freddy, gusto rin ni Max na maging pinuno,
ngunit hindi siya pinapansin dahil sa kanyang maliit na katawan. Sa paghahanap ng kapangyarihan, natuklasan niya ang ipinagbabawal na mahika ng lupa, na sumisira sa sinumang gumagamit nito. Ngunit hindi siya nakontento sa lakas na iyon, sinubukan niyang nakawin ang mahika ng mga espiritu ng buwan. Dahil dito, isinumpa siya ng mga espiritu at hindi na kailanman nakapagbalik sa kanyang anyong lobo. Dahil sa ginawa ni Freddy, muling nagkaroon ng koneksyon ang mundo ng lupa at espiritu, na maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Lalong lumala ang sitwasyon nang tumakas ang batang espiritu ng buwan. Sinubukan siyang habulin ng iba pang mga lobo, ngunit nang sumali si Freddy, sinuspinde siya ni Lady Tail mula sa pagiging bantay sa gabi. Desidido si Freddy na ayusin ang kanyang pagkakamali, kaya lumapit siya sa kanyang ama at hiniling na tulungan siyang maibalik ang espiritu sa buwan. Ngunit, sa matinding lungkot niya, sinabi ng kanyang ama na wala silang magagawa. Ang mga espiritu ay hindi dapat manatili sa mundo ng tao, at kapag nawala ang liwanag sa loob ni Mopo, mamamatay ito. Sa pag-aalala, pinuntahan ni na Freddy at Buddy si Mopo, na nasa bubong at pilit na sinusubukang bumalik sa buwan. Dahil hindi nila alam kung paano siya maibabalik, humingi sila ng tulong sa isang kaibigang aso na nagngangalang Hamish. Pumayag si Hamish na tulungan sila at dinala sila sa isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa na tinatawag na The Great Kennel, kung saan nakatago ang lahat ng lihim at kasaysayan ng mga aso. Si Hamish ay tumingin sa mapa at nalaman kung saan tutungo si Max. Biglang dumating ang pangkat ng mga lobo, kaya napilitang tumakas sina Freddy at ang kanyang mga kaibigan patungo sa ibabaw ng lupa, kung saan naroon ang mga tao. Dahil sa sikat ng araw, si Freddy ay muling naging tao, si Hamish, na may ideya kung nasaan si Max, ay dinala siya sa isang bus na huminto sa isang kagubatan. Habang naglalakad sila sa paligid, inamin ni Hamish na hindi talaga niya alam kung saan sila patungo. Isa sa kanila ang hindi sinasadyang nag-trigger ng isang patibong na nagdulot ng kaguluhan. Matapos nilang makatakas, nagsimulang ipamalas ni Mopo ang kanyang misteryosong kapangyarihan. Samantala, ang pangkat ng lobo na pinamumunuan ni Flash Art, na naghahanap kay Freddy, ay nakahanap ng isang mapa sa ilalim ng kennel. Sinundan nila ito, naniniwalang doon nagtungo si Freddy. Sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, muling naging lobo si Freddy. Ngunit napansin niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Mopo, unti-unti nang nawawala ang kanyang panloob na liwanag. Pinahiga niya si Mopo sa kanyang bisig at hinaplos ito, ngunit biglang may kakaibang enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Napagtanto ni Freddy na sinusubukan ni Mopo na kainin ang kanyang panloob na liwanag mula sa buwan, na siyang nagpapanatili sa kanyang anyong lobo. Humingi ng paumanhin si Mopo, at nagpatuloy sila sa kanilang pakikipagsapalaran. Maya-maya, lumitaw ang ilang nakakatakot na nilalang at nagsimulang habulin sila. Matapang na hinarap ni Freddy ang mga ito, ngunit nang mapagtanto niyang hindi epektibo ang kanyang mga atake, napilitan siyang tumakas. Sa mismong sandali na muntik na silang mapatay ng mga halimaw, isang babae ang dumating at ginamit ang kanyang mahika upang pigilan ang mga ito. Nagpakilala sina Freddy at Buddy sa kanya at sinabi kung sino ang hinahanap nila. Natuklasan nilang ang babaeng ito ay si Max, ang mismong taong matagal na nilang hinahanap. Upang makuha ang tiwala ni Max, matalinong nagsinungaling si Freddy at sinabing siya rin ay itinakwil mula sa pangkat ng lobo, katulad niya, dahil sinubukan niyang nakawin ang kapangyarihan ng espiritu ng buwan. Hindi lubos na nagtitiwala si Max, kaya sinubukan niyang subukan si Freddy. Binigyan niya ito ng sandata at inutusan siyang patayin ang kanyang mga kaibigan upang mapatunayan ang kanyang katapatan. Sa likod ng kanyang kamay, bumulong si Freddy sa kanyang mga kaibigan na magpanggap na patay, at sinunod nila ito ayon sa plano. Nang isipin ni Max na patay na ang mga kaibigan ni Freddy, nagsimula siyang magtiwala sa kanya. Sinimulan niyang ituro kay Freddy kung paano bumukas ng mga portal patungo sa mundo ng mga espiritu. Napagtanto ni Freddy na siya at si Max ay may pagkakatulad, pareho silang itinakwil ng kanilang pangkat. Ang kaibahan lang ay pinili ni Max na gumamit ng itim na mahika upang palakasin ang sarili. Samantala, hindi sinasadyang na-absorb ni Mopo ang madilim na mahika mula sa isa sa mga nilalang ni Max, kaya unti-unti siyang nagiging masama. Kinaumagahan, habang bumabalik sa pagiging tao si Freddy, sinimulan ni Max na turuan siya kung paano gumamit ng mahika ng kalikasan upang mag-cast ng mga spell. Si Mopo naman ay hindi na ang dating siya, sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ng ibang mga hayop sa paligid. Pagkalipas ng 2 araw, natutunan ni Freddy kung paano gamitin ang mahika ng kalikasan. Hiniling niya kay Max na ituro sa kanya ang pinakamahirap na spell, ang pagbubukas ng portal.
Ngunit binalaan siya ni Max na ang labis na paggamit ng mahika ay maaaring makasira sa kanyang isipan, tulad ng nangyari sa kanya noon. Sa kabila ng babala, patuloy na nag-aral si Freddy. Isang gabi, palihim na nagtungo si Freddy sa bundok kung saan matatagpuan ang aklatan ng mga salamangka, ang pinagmumulan ng kaalaman ni Max. Habang nagbabasa siya ng mga spell, narinig siya ni Mopo at tumakbo patungo sa kanya. Masayang pinaglaruan nila ang mahika ng kalikasan, ngunit nabahala si Buddy dahil napapansin niyang unti-unting nagbabago si Freddy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto nilang malapit nang mamatay si Mopo. Nag-alala si Freddy at desperadong humanap ng solusyon. Biglang lumitaw si Max at nalaman niyang nagsinungaling si Freddy, ginamit lamang siya upang matulungan si Mopo na makabalik sa buwan. Galit na galit si Max at sinabing hindi siya maaaring pagkatiwalaan. Sinubukan ni Freddy na kumbonsihin siyang magbago at makipagkaibigan, ngunit hindi naniwala si Max. Tinawag niya ang kanyang mga hayop upang patunayan na may mga kaibigan siya, ngunit napagtanto niyang hindi siya tunay na mahal ng mga ito, tanging takot lang ang nararamdaman nila sa kanya. Labis siyang nalungkot. Ipinaliwanag ni Freddy na kung tutulungan niya si Mopo makabalik sa buwan, maaari siyang muling makuha ang respeto ng pangkat ng mga lobo. Sinabi ni Max na hindi niya kayang buksan ang portal mag-isa, kaya iminungkahi niyang pagsamahin nila ang kanilang kapangyarihan. Matapos mag-chant ng spell, nagtagumpay sila sa pagbukas ng portal. Ngunit sa huli, inilantad ni Max ang kanyang tunay na hangarin, gamitin si Freddy upang nakawin ang kapangyarihan ng lahat ng espiritu ng buwan. Pinatulog niya si Freddy at ang kanyang mga kaibigan, at dahil dito, nagsimula ang kaguluhan sa mundo. Habang unti-unting nawawala ng kontrol si Max sa kanyang sarili, dumating ang pangkat ng mga lobo at sinabing hindi niya kailanman mapipilit ang respeto ng iba. Sa galit, ginamit ni Max ang kanyang mahika upang pilitin silang yumuko sa kanya. Ngunit lumitaw si Buddy kasama ang isang higanteng paniki na kanyang naging kaibigan at inatake si Max. Sa gitna ng laban, tinangkang bumalik ni Mopo sa portal upang maibalik ang kanyang liwanag, ngunit tinamaan siya ng mahika ni Max. Sumugod si Freddy upang ipagtanggol siya, at sa huli, napaglabanan niya si Max at ginawang isang paloka. Nawalan din ng bisa ang kanyang mahika, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasobrahan ng enerhiya si Mopo at naging isang napakalaking halimaw. Upang pakalmayan siya, kumanta sina Freddy at ang kanyang mga kaibigan, at bumalik sa kanyang dating anyo si Mopo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinimulan niyang isara ang portal upang iligtas ang lahat. Sa sobrang desperasyon, inilabas ni Freddy ang enerhiya ng buwan mula sa kanyang katawan at inilipat ito kay Mopo. Dahil dito, nakakuha si Mopo ng sapat na lakas upang makabalik sa buwan, ngunit hindi na kailanman muling magiging lobo si Freddy. Nang makabalik si Mopo sa buwan, masaya siyang muling nakapiling ang kanyang ina. Napahanga ang ibang mga espiritu sa ginawa ni Freddy, kaya ginantimpalaan nila siya ng bagong kapangyarihan. Sa kanyang pagkagulat, muli siyang naging lobo, at sa pagkakataong ito, buong galang na yumuko ang buong pangkat ng mga lobo sa kanya. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.